Hello, Captain fans! Ito na nga ha, may speculation dito mga kasmereros na kasama no, si Ma'am Catherine sa dinner at celebration ng birthday ni Ma'am Riza kagabi mga kasmereros. Kasi nga dito napakomment din si Ma'am Julie de la Cruz, no? Napansin niya kasi yung isang bakanting upuan sa gitna ni na Daddy B at siya ni Sir Alden. Sabi ni Ma'am Julie de la Cruz, shoutout po, maraming salamat po sa comment. Sabi niya, Sir, no, parang bakante yung upuan nakatabi ni Alden at ni Daddy Bay. Manifesting lang. So, ang daming manifesting dito, no, kasi itong kotse niya rin ay manifesting din ito. So, pero mamaya niyan mga kasombrers. May chance, no? Kasi si Ma'am Catherine wala rin ganap Sunday kagabi mga kasembreros, tapos Sunday no, tapos tinaon nila na no. So pwede ring yung ibang family members ni Sir Alden ang andito, parang manifesting lang tayo mga kasembreros or no, pero hoping no and praying na sana nga ay siya or si soon to be Mrs. Fulkerson ang andito na uupo mga kasembreros. Pero yun na, wala tayong ebidensya kasi, pero we're hoping no and praying po talaga mga kasembreros. And then ito sa update tayo, and then itong pagkain na pinost ni Mama Riza na kapatid nga ni Sir Alden mga kasembreros. So parang nagmi-mix siya dito, parang may kasi relo lang yung nakalagay dito mga kasembreros. Tapos parang may hinalo siya na avocado yata ito, avocado na sobrang sarap, no, parang sweet siya mga kasembreros. Pero yung pinakita din yung relo, no, hindi ko alam kung bakit parang limited yung mga angulo nila mga kasembreros. So isa rin sa mga dahilan to kung bakit baka andito si Ma'am Catherine kung kaya hindi buo na binivideohan or pinipicturean mga kasembreros. So ang relo ni Ma'am Catherine, ang relo ni Sir Alden ay kulay green. So bakit yan nagkulay green? Favorite color yan ni Ma'am Catherine. Talagang in-analyze na lahat, no, tsaka binigyan ng meaning. So pero kidding aside mga kasembreros, ay hoping and praying talaga nandito si Ma'am Catherine, no, kasi special occasion ito mga kasembreros. Pero ang sarap ng kanyang minimix, talagang food is life. Kaya phenomenal box office king at syempre no, birthday ni Ma'am Riza mga kasembreros. And then ito, so iniisip ko dito bago yung update ni Ma'am Catherine ang iniisip ko rin ng mga taong bibili ng bagong kotse, no, si Sir Alden kasi panibagong post niya ay manifest or manifest, sabing ganun mga kasembreros. So Ferrari ito mga kasembreros, grabe ang ganda. Kulay pula ay baka baka nag-iisip pa siya ng kung mababudget niya mga kasembreros kung kakayanin ng kanyang budget. Ilang milyon na naman kaya ito mga kasembreros, no? So mahal ito, basta Ferrari, alam natin na sobrang mahal nito mga kasembreros. So alam natin kapag nagpo-post din yan ay talagang magugulat ka na lang. Gamit na niya sa susunod na araw or sa mga susunod na linggo. Tulad ng sapatos at saka ng ibang mga bike na Colnago and so on. Pag pinapost niya kasi yan sa Instagram niya, parang dito 80, 90, 100%, 99% na binibili niya mga kasembreros. Lalo na meron siyang insinuation dito, parang meron siyang pahiwatig ng manifest or manifest. So baka nasa mood pa siya ng pagka-calculate kung kaya pa ng budget mga kasembreros. So go na lang Pops Alden, no, kung saan ka masaya, suportahan ka at suportahan ka na. So ganon. And then ito, so nakaka-touch, sige mamaya itong kay Ma'am Catherine. Nakaka-touch tong post ni ni Ma'am Riza sa kanyang Instagram. Pinost niya, kasama niya si kuya niya, tapos parang sa isang album, sa isang picture mga kasembreros. So sa kwarto niya yata ito, no, ibang klase siguro pag naging kapatid mo si Sir Alden. Makulit lang, no, talaga makulit lang, pero andun yung alam mo yung secure yung future, talaga nag-iisip, tsaka matalino mga kaso sa buhay, God-fearing, no, pero ang kakulitan niya talaga ay nagpapabuhay din yun ng mga dull moments mga kasembreros. Pero yung love talaga andun, no, nang ibabaw. So nakakatuwa lang kasi si Ma'am Riza din ay na-appreciate, no, ang kanyang kuya mga kasembreros. So ito po ay parang photo album. If I'm not mistaken, sa Japan sila nito or sa Korea. Or po pwede rin sa Amerika mga kasembreros. Hindi ito sa London eh. So yun, no, talagang nakaka-touch ito mga kasembreros. So pinost siguro parang part ng kanyang birthday appreciation.
ay in-appreciate niya yung kanyang kuya, mga kasombreros. And then ito, so congrats kay Ma'am Catherine, no? Kasi nag-post ang Star Cinema. 2 million views yung and counting, no? Nung Dream Escape at saka ABS-CBN bagong teleserye teaser nga niya, mga kasombreros. So, yung teaser na yun ay isang gabi lang ay 2 million views agad, mga kasombreros. Ganon katindi, no? At saka ganon ka impactful at influential pa rin ang phenomenal box office queen. So, iba talaga pag siya ang nagkaroon ng project. Talagang marami ang nag-aabang kasi yung fandom niya. At saka yung talagang yung ugali niya personally sa fans, mga kasombreros, ay talagang And pangalan pa lang kasi, no? Iba yung na-build na pangalan basta Ma'am Catherine, mga kasombreros. So, congrats kay phenomenal box office cinema queen at bida sa Taquilla, best actress ng FAMAS, and marami pang iba. Marami pang iba. And then ito, so share ko lang, share din ng isang admin, no? Itong parang si Ma'am Catherine ay may wine, tapos si Sir Alden ay may hawak-hawak na parang liquor yata ito, no? Embassy. Ano ba to? Hindi ko alam, parang emperador. Mag-iinom ng alak. Pero hindi ko alam kung saka medyo throwback ito, mga kasombreros, no? Si Sir Alden ay sa dressing room. Si Ma'am Catherine naman ay parang birthday ito ni Mami Min. So, yon. According sa aking file din po. So, pero throwback lamang ito na ni-repost ng isang admin po, mga kasombreros. So, parang nagsisiyahan siya dito. Para tapos kulay blue yung kanilang motif ng birthday ni Mami Min. Kasi parang parang after ng New Year, ilang linggo lang, birthday na ni Mami Min, mga kasombreros. So, yun po siya. And then ito, so post ko na din itong kasi pinost nito ni Sir Alden sa kanyang Instagram nung nakaraang mga linggo. Tapos si Ma'am Riza ngayon. So itong, tawag dito, itong chessboard, nagaling, alam ko, ayun, so naalala ko na, galing to ng London, mga kasombreros. So siguro nilalaro na nila at ginagamit, mga kasombreros, itong mga chessboard at saka yung chess na mga tawag dito, hindi ko alam kung tawag dito sa mga tao niya, mga kasombreros. So ang kulit lang, no? Iba yung disenyo, mga kasombreros, ng kanilang mga tao-tao, mga kasombreros, or mga tawag dito, so black and white na na mga pawn, king, queen, and so on, bishop, no? So ganun, mga kasombreros. So marunong ako nito ng konti, pero hindi ako magaling, mga kasombreros. Talaga nag-share dito. And then ito, so last item natin, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, yung cat din, tinransform nila into red. Maghihintay pa rin ako, ang ang caption dito, mga kasombreros. So parang maghihintay pa rin ako, 5 taon ang lumipas simula ng tayo'y, parang may caption siya, mga kasombreros. So pero ang kulit lang kasi naka-red sila, no? Tapos pero animated lang po ito, mga kasombreros. Tapos may mga caption ngunit ay may kasama ka pa. So ganun, mga kasombreros, at batid kong basta may lyrics siya. So ang ganda, para silang parang Malaysian na couple, mga kasombreros, no? So ang kulit lang. So actually, that is it na sa ating Catherine items. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Sana po ipanghin po natin ang Word of God, and blessed Sunday at blessed evening po sa bawat isa, mga kasombreros and mga Cathinatics. So abangan natin kung mananalo talaga or sino ang mapipili sa PMPC Star Awards mamaya, mga kasombreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Mahirap na mayaman, mayaman na mahirap. Medyo nakakalito. Proverbs 13:7, there is one who makes himself rich, yet has nothing, and one who makes himself poor, yet has great riches. Napakalalim ng meaning nito, mga kasombreros. So, this was written by the wisest king, na anak ni Haring David, mga kasombreros, na si Haring Solomon, no? Ito po ay sinulat niya sa Proverbs or mga kawikaan na nagdudulot sa atin ng malalim na kaalaman, mga kasombreros. Mahirap na mayaman, mayaman na mahirap. Maraming ganito, mga kasombreros. So, ang verse na ito ay about the contrast between the wealthy who may appear to have much but are actually poor in spirit, and the poor who may appear to have nothing but possess inner riches and contentment. So,
yung tinutukoy dito ni Haring Solomon, yung inner ba, yung kung pa yung loob-loob ng isang tao. Kasi maraming mga tao, mayaman sila sa material things, possessions, mga kayamanan, kaperahan, pero parang empty sila mga kasembreros. Yung kumapa may kulang. Okay? Ang kakulangan dito mga kasembreros ay yung inner soul nila. Hindi na satisfy, hindi na nakokontento, yon. Hindi siya napupuno mga kasembreros kasi may kulang. Kasi kung ang tao mayaman lang sa material at saka yung spiritual aspect niya naman ay walang panahon sa pagbibliya, sa Panginoon, sa panalangin, sa pagsamba, sa paggawa ng kalooban niya and so on mga kasembreros, ay ito po yung tinutukoy dito. Pero kapag ang may hirap, hindi naman mahirap talaga na as in nagiging pulubi mga kasembreros. Pero meron din ganun na mayaman sa pananampalataya na yung contentment, yung satisfaction kasi ng tao, hindi na siya nababase sa material things, no, sa possessions mga kasos. Kasi kung sa pera lang nasusukat ang kaligayahan at kakontentuhan ng tao, edi sana lahat ng mayaman ay walang naghihiwalay, walang nag-aaway na mag-asawa, no, walang broken or dysfunctional families, for example. So doon natin malalaman at masusukat talaga na kung pa hindi sukatan ang yaman. Okay? Yes, of course, no, talagang blessing sa Panginoon ng meron tayong mga material things, blessings po yan, no? Pagpapala po yan ng Panginoon sa atin. Meron tayong mga properties, for example, meron tayong mga malalaking sahod, or meron tayong mga negosyo and so on. So blessing po sila sa Panginoon mga kasembres, pero hindi yun ang fullness, hindi yun ang yung sukatan mga kasembres. Meron pa nga nag-aaway-aaway ng pamilya dahil sa properties, dahil sa yaman, dahil sa mana. So nagiging sumpa siya instead of blessing mga kasembreros. So ang material things, ang pera, ang bagay na meron tayo, blessing yan kung nagiging dahilan ng pagpapalapit pala natin sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Kanya, merong peaceful at happy family. Pero kung yan ang nagiging dahilan ng pag-aaway-away ng pamilya, ay nagiging sumpa na po yan mga kasembres, which is galit na galit ang Panginoon. This verse from the book of Proverbs highlights the importance of authenticity and the deceitfulness of appearances. It challenges us to reflect on the value of material wealth versus true wealth, which encompasses qualities such as integrity, quality or humility, and genuine character. So, kapag meron kasi tayong ganito, kunwari nanay mo, ganun, no? Merong integrity, may humility, may genuine character, hindi siya superficial mga kasembres, anak mo, kapatid, asawa, and so on. Kapag meron tayong ganito ay hindi man perfecto ang pamilya, pero merong kakontentuhan at harmonious na relationship. The verse prompts us to question our own motives in the image we project to others by portraying two contrasting scenarios of individuals pretending to be something but they are not. Okay, so merong isa pang portrayal dito mga kasembres sa verse nito. So maliban sa material things, ay yung kung sino ka ba. Kung ikaw ba yung nagbabalat kayo ka lang ba, na mabait ka, mabuti ka, na kind ka, pero sa likod pala ay binabackstab mo yung mga yung mga kasamahan mo, yung kaibigan mo. So ito po yun mga kasembreros, no? You are making yourself poor in spirit, or wala kang nakontentuhan, or yun nga, na mapanlinlang ka or deceitful ka kasi akala nila humble ka, akala nila mabuti kang tao, pero hindi pala, no? Are we prioritizing material possessions and social status over inner virtues and authenticity? Are we more concerned with how others perceive us rather than being true to ourselves? This verse serves as a powerful reminder to look beyond the facade and prioritize inner riches in a world that often values external appearances and superficial indicators of success. So ang mundo kasi ngayon, ganun yung basihan talaga nila. When we think and analyze and consider mostly yung mga superficial, yung mga mababaw ba na kung ano lang sasabihin ng tao, yun ka lang, para ma-please lang sila. So ito yung sasabi ni Sir Alden din na not all the time, or parang you cannot please every single individual on the planet. Okay? Kahit na followers mo, kahit na mga fans dyan, hindi mo sila mapiplease talaga mga kasembreros. So ito yung sasabi niya na magkukunwari ka lang ba na ganito ka para lang ma-please ang ibang tao dahil gusto nila rather than to be authentic or kung sino ka talaga.
So, yung pagiging sino, kung pa yung ikaw talaga na ipoportray mo or kung pa ipapakita mo or talagang i-act ng mga kasombreros, hindi naman yung masama. Sabi, ganito ko no? So, parang, ito ko So, parang kahit na masama na, kahit na bad influence or bad example ka na. So, hindi naman gano'n ang ibig sabihin dito. Kung sino ka, na tao, so wag mong i-sugarcoat mga kasos for the sake of everyone's approval, of everyone's applause mga kasombreros na, ganito yan, mabait yan. So, parang sa loob-loob mo pala hindi, no? So, parang pinipilit mo ang sarili mo. So, ganun po siya. So, you have to be true to yourself, but that trueness, yung pagiging ikaw, yung pagiging authentic, hindi naman yung masama at ikakasama ng iba mga kasombreros na kahit na nangaapak ka na, no? Ay hindi po yung tama. It urges us to cultivate qualities that truly define wealth, such as honesty, kindness, and compassion rather than being consumed by the pursuit of material gain. So, marami ngayon mga kasombreros materially, prosperous sila, marami sila mga kayamanan, pero galing pala sa masama, no? Galing pala sa nakaw mga kasombreros, galing sa panlilinlang. So, which is hindi pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasombreros. So, how does wealth impact our moral character? So, ang wealth kasi ay meron talaga yung significant impact. Naku po, kahit sino masisilaw talaga sa pera, kahit sino masisilaw sa mga kayamanan mga kasombreros. And ang Proverbs 13:7 ay reminder sa atin na hindi lahat ng material things, lalong-lalo na kapag hindi pinaghirapan, hindi mo nakuha sa tama, no, sa maling pamamaraan mo sila naangkin mga kasombreros, para lang sa amin kasi may term dito sa Bisaya, yung kulas dayaw, sa Ilonggo, kulas dayaw. Pag sabing kulas dayaw, parang parati mo siyang pupurihin kasi ganito yan, pupurihin mo siya ng pupurihin kasi nga nafe-feed yung kanyang ego, yung kanyang sarili, yung kanyang pride niya, parang nagagatungan mo at saka na-lift up mo siya parati. So, parang magkakasundo kayo mga kasos. But that's not good at hindi tama mga kasos sa harapan ng Panginoon. So this can lead to attitudes in superiority and entitlement. So, pag gusto mo parati ikaw ang nangat, which can erode their moral character and values. Additionally, the pursuit of wealth can sometimes lead individuals to compromise their integrity and engage in unethical behavior to achieve financial success. So, yun nga, no? To cut a long story short, ay gusto mong kumuha ng, mag-angkin ka ng mga kayamanan, ng mga material things sa maling pamamaraan at sa pandaraya mga kasombreros. So, as an application sa final thought natin, take a moment to ponder Proverbs, wise words about money and character. Reflect on how you handle your finances and what that reveals about you. So, ito kasi maraming mayaman pero galit ang mga tao sa kanila. So, ganun mga kasombreros. May mga mabuti naman at saka yung satisfied at saka kontento ang kanilang inner soul or inner being mga kasombreros. Kung parang yung sakto lang pero meron kayong understanding, merong humility sa loob ng tahanan, nag-uunawaan kayo, merong peaceful relationship, na may harmonious relationship mga kasombreros. So yun ang pleasing sa harapan ng Panginoon. And kapag mayaman ka, tapos ginagawa mo yun at saka ginagamit sa gawain ng Panginoon, no, you praise God, so blessing at saka bonus na yun mga kasombreros. So kung doble-doble ang pagpapala sa ng Panginoon kasi you are wealthy sa material things, tapos mayaman ka pa sa pananampalataya sa Panginoon and you're doing things for God mga kasombreros. So, yun po yun. Hindi naman masama ang pagiging mayaman as long as nasa tama at saka righteous mga kasombreros sa harapan ng Panginoon. So, kung kaya ang ating title ay mahirap na mayaman, mayaman na mahirap mga kasombreros. Alright, sinabi po sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, dagdag na natin ng integrity, humility, and authenticity mga kasombreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros. Paalam po. I love you all.